Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika tayo magtanim ng kamatis sa container. Hope na may matutunan ka sa video ito. Sana tapusin ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, halika tayo magtanim ng kamatis sa container. So guys, sa pagtatanim natin ng kamatis is gagawa po muna tayo ng soil mixing dahil sa container po natin siya itatanim. So guys, ang gagamitin kong pang soil mixing is itong biochar ko na may halong shells. Yan, ito yung mga shells natin na nadudurog ko na ng ating mga kamay lang ang pandurog. No? Saka yung biochar natin gagamitin is ipil 3 ang ginamit kong panguling dito, saka yung coconut husk at coconut shell dahil may research ako na maganda daw tong mag-absorb ng nutrients sa lupa at para mai-transport sa halaman, kaya susubukan natin to sa kamatis. So guys, sa paggawa muna ng ating soil mixing is dudurugin po muna natin to ating biochar na merong shells, no? Basang-basa po ng lupa ito guys, no? Nakikita nyo po guys is na ano po natin yung ating mga shell. Nadudurog lang po natin ang kamay natin. Ito malambot na po siya. Durugin lang po natin ang durug. So guys, hintay lang po kayo ng few minutes dahil medyo matagal-tagal po itong ating ginagawang pagdurog. So guys, kung nakikita nyo guys, durog na po yung ating biochar ng shell. Yan, ito naman yung shell natin. So guys, ang next step naman po natin gagawin is maghahalo na po tayo ng lupa. Yan. So guys, ang gagamitin po natin lupa is dark soil na makikita sa mga ilalim ng puno. Dahil yung dark soil guys is inaanohan to ng mga humus o mga tuyong dahon na nagkiking humus. Kaya magandang gamitin to sa halaman. Ayan guys. So guys, wag po kayong gagamit ng mga brown soil. Dahil yung brown soil guys is masyadong malagkit o tinatawag natin malagkitan. Dahil yun guys is hindi po siya nakakapag-absorb ng tubig at nilulunod na po yung halaman. Yan. So guys, na-discuss ko na rin po sa inyo yung biochar. So ang biochar guys is ito, nutrients absorbent at nag-hold ng mga tubig para laging basa yung ating lupa. Hindi na tayo panibig. Ayan. Ayan, pagkatapos ito guys, ihalo lang po natin itong ating biochar na may shell. So guys, ang ginamit nating nga pala dito guys is, ulitin ko lang, is coconut shell and coconut husk na may ipil tree o dried ipil branch. Dahil ang ipil guys is mayaman sa nitrogen at ang coconut husk at coconut shell ay na-research ko about sa kanyang nutrient capacity. Kaya ito yung ginamit ko, biochar. Yan. So, kaluin lang po natin guys, no? So guys, maghintay na lang po kayo ulit ng mga few minutes ating dahil matagal po tayo magkahalo.
guys, bali nakahalo na natin siya. Ayan. Ilagay na po natin siya sa container. Container. Ayan guys, no. Medyo okay naman. Tapos ito guys, ilagay na po natin yung ating punlang kamatis, dahil indirect seedling po tayo. Inula po natin at transplant na po natin siya. Pwede guys, kapag magka-transplant po kayo, tatanggalin nyo po pala sa lupa yon. Kasama po yung lupa doon sa ating ugat at lalagyan nyo po ng tubig. Bababad nyo po muna ng tubig para hindi po ma-stress yung ugat nya, hindi po mamatay yung ating halaman kapag tayo po ay nagta-transplant, no? Malagay na po natin. Kadalasan po yung iba dinidiinan po nila yung pero ako po hindi ko po dinidiinan yan, baka po madamage yung ugat. Yan lang. Yan guys, okay na po siya. Bali meron pa po tayo yung 3 container na lalagyan ng ating tomato. Bali hintay na lang po kayo ng few minutes ulit, laging few minutes na guys, no, para hindi po mahaba sa oras nyo guys. Kaya i-skip po muna natin to at wait lang po kayo ng few minutes. Pag natapos po, resume po tayo. Yan guys, bali okay na po yung ating pagta-transplant. Trial pa lang po kasi itong ginawa ko. Medyo nag-research pa po tayo. Bali ang gagawin po natin sa pagdidilig na i-sprayan lang po natin siya ng hindi po maano yung ugat niya. Spray lang po tayo. Pag tayo po yung nagta-transplant at indirect planting po yung ginagamit natin pagta-transplant, is mabuti pong gumamit po tayo ng spray, lalo na po kung sapat po tayo nagta-transplant, hindi po sa direct sa lupa. Dahil po kapag direct sa lupa ang gagamit natin is meron pong tinatawag na water canal, tulad po sa sa mga sakahan na nagpapa-irrigation po sila para hindi po madamage yung ating halaman. So guys, maghintay lang po tayo ng 1 week para sa result ng ating ginawang experiment ng soil mixing ng biochar at shell dito sa ating kamatis. So guys, hanggang dito na lang po muna ako at wait na po tayo ng next Sunday. Kita-kits po tayo. Kung nakikita nyo guys is after 2 weeks na po yung ating kamatis. Bali guys, humingi po ako ng pasensya sa inyo dahil pumapasok po ako sa trabaho at part time ko lang po itong pagbablog natin. Kaya po sa imbis na after 1 week po yung result, naging 2 weeks na po guys, no? So guys, ito po yung pangalawa nating kamatis, medyo malaki na. Yung pangatlo po natin guys is namatay dahil hindi po lahat ng indirect planting or indirect seedling is nabubuhay. Meron din po kasing disadvantage at advantage o direct seedling at yung indirect seedling na i-discuss natin sa mga future videos natin. Guys, saka nga pala guys is sa next video natin ipapakita ko sa inyo kung paano mag side dress ng kamatis, side dress fertilizer ng kamatis. Kaya hanggang dito na lang ako guys muna, no? Hope na may natutunan kayo sa ating video. Like and subscribe na lang sa ating channel at huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page dahil dun po ako minsan nag-upload ng mga pictures and videos na hindi natin i-upload sa YouTube. Bali hanggang dito na lang po ako and happy